So what's up mga boss? For today's episode, mag-unbox tayo ng semi-flat seat ng Winner X. Na-order pa ito galing Malaysia. Semi-flat seat siya from SPD Racing. Para to sa mga bibili ng mga semi-flat seat para magkaroon kayo ng idea. So ayan na mga boss, na-open na natin. Designed by SPD Racing. Maganda pagkakabalot mga boss. Ito na siya, tanggalin na natin. Ang ganda lang ng pagkakakover nitong SPD Racing na seat. Pwede pa i-recycle tong plastic na to. Pag nakakabit sa Winner X, pwede pa ilagay itong plastic. Mas lalo pag nakapark na ayaw malikabukan. May kasama siyang sticker, LB Racing Team. Tapos to, isa pa, yung SPD. Quality check natin. Maganda yung pagka-stitch. Pati rin dito sa side, yung stitch niya. Kasi kadalasan may fault dyan. Kabilang side. Maganda, maayos yung pagka-stitch niya, pagkatahi. So mga boss, yung texture pala nitong upuan na to, kasi kanina ko pa inano, para talaga siyang liha, ang kapit. Kaya ikabitan natin to. Kailangan pa natin dito is 10mm. Okay, baklas. So ayan, nabaklas na natin mga boss. Ang pinagtataka ko lang dito is wala kasi siyang spring. Iniisip ko lagyan ng spring dito sa gitna para pagkabukas parang nakastay lang siya, parang sa PCX 160. Pwede siguro yun pag makahanap tayo. DIY natin. Alright, moment of truth. Nag-lock naman. Kasi kadalasan yung ibang aftermarket hindi nagla-lock. Check natin kung matatanggal sa pagkakalock. Kung hindi naman, natin buksan ulit. Medyo mas mahirap lang pindutin ngayon. So ayan na siya mga boss, nakakabit na. Ito itsura ng semi-flat seat. Sa softness ng foam, mas malambot malayo itong aftermarket. Compared dito sa stock seat, talagang matigas. Pero maganda lang kasi yung korte niya. Try din natin tabasin itong stock para magka-idea kayo kung anong mas maganda. Pero lalagay kong seat cover, yun nandun na rin sa Winner X na ganito. So ayan na mga boss, natabas ko na itong stock seat. Ang gusto ko lang talaga sa stock ni Honda, magaganda yung mga korte ng upuan nila. Pero para ito sa mga hindi binayaan ng height, katulad ko, kaya ako nagtatabas. Talagang tiptoe kasi ako sa Winner X eh. So ito lang pala pinantabas ko mga boss, itong lagaring bakal. Madali lang magtabas itong lagaring bakal. So mamaya hindi pa na-finish to, i-finish ko pa ito para matanggal yung ibang butas-butas na yan. So ito na yung hindi pa yan na-finish talaga, pero kita mo na yung korte agad. Ito mga boss, medyo na-finish ko na siya, pero medyo kulang pa rin. Maya i-finish ko pa para mas perfect. Kung balak nyo rin mag-DIY mga boss, meron yung mga pinanggantakan sa likod nito. Tanggalin nyo lang yun, bubungad na agad itong foam. Tapos pwede nang tabasin. Pagkatapos na natanggal yung gantak sa likod, wag nyo kakalimutan lagyan ng markings yung tatabasan ninyo. Parang yan nilagyan ng pentel pen. Yan kasi ang magsisilbing guide para maging flat. So ayan, nakita nyo na yung korte. Maganda naman. Pwede na natin ito ibalik ulit.
Alright, ito na yung resulta mga boss. Natabas na natin, na finish ko na rin. So ipinatong na rin pala natin siya dito sa stock plastic ng ng Winner X. Ayan. Ang isang napansin ko rin mga boss, compare dito sa stock tsaka dun sa aftermarket, mas malapad itong stock. Binalik ko na rin yung plastic. Itong plastic na to kasama to sa stock eh. Naka plastic talaga tong foam niya. Para siguro hindi mabasa. Tapos itong plastic, dinikit ko na rin siya. May glue kasi yung talaga dun sa may foam tsaka sa plastic nasa loob. Kaya ito na lang ginamit ko, Elmer's glue. So okay naman, dumikit naman na siya. Kaya ready na siya. Ready for gun tacking na. So, conclusion mga boss, kung gusto niyo bumaba yung ride height kahit di kayo bumili, ganun gagawin natin, magtabas na lang tayo ng stock seat. Pero kung kayo yung ayaw galawin yung stock o magtabas, okay din bumili ng isang buong seat. Yun nga lang mga boss, is medyo pricey. Yun lang mga boss lang may share ko ngayon. Subscribe na lang kayo kung like nyo ng updates. Bye-bye!